Good morning, church. God is good. And all the time. Salamat po sa inyo pong pagdalo. Let me read you a passage from Psalm 96 verses 1 to 6. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord, and most worthy of praise. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are His sanctuary. Please join me in prayer. Oh, great and good Lord, truly, Lord, you are great and you are awesome and you are beautiful, O God. Maraming salamat po, Panginoon. And you will always give us opportunity, Lord, to worship you sa bawat linggo ng aming pagtitipon. O aming Ama, katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming mga karumihan, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo, O Diyos, upang ang anumang aming gagawin ngayon pong umaga ay hindi making hadlang, O Diyos, at maging mabangong samyo sa iyong harapan. O aming Ama, hayaan mong luwalhatiin ang iyong pangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning, GCF Montalban. Good morning po. And I pray our hearts are ready to worship the Lord, to our praise and worship. Today is the first Sunday of the month, and every first Sunday we sing hymns for our congregational singing. And also this October is our missions month. So the hymns that we're about to sing are about mission work and how and about sharing the gospel to all people. So for our first song, let us all stand. Hindi nga po ang bawat sana tumayo, and let us sing, I Am Resolved. Sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the word's delight. Things that are higher, things that are nobler, things have allured my sight. Sing on. I will hasten to Him, hasten so glad and free, so hasten glad and free. Jesus, Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Second verse. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He has the words of life. Sing on. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Last verse all together. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. Sing. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Hasten glad and free. Greatest, highest, I will come to Thee. Sing the chorus once again. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. As we come to God, as we follow the perfect example of Christ, we ought to share the good news of salvation. God is merciful. Jesus will save. Let us all sing, Rescue the Perishing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch the
merciful Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings like worry that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for your labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus. Sing once again. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Truly, Jesus saves. As we seek Him, as we study God's Word, as we continue to know Him more, the joy of our salvation makes us want to tell His story. Let us sing, I love to tell the story. Love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. Sing on. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. Together in the third verse. I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat what sins each time I tell it, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. Sing on. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory
Please be seated. Muli, samahan niyo po akong manalangin para po sa ating bansa at para po sa katawan ni Kristo. O aming Ama, aming Diyos at Panginoon, sa inyo po'y idinudulog namin, Panginoon, ang aming mga kababayan na naging biktima ng lindol sa Cebu, O Diyos. Ama, marami po sa aming mga kababayan na nawalan ng mga minamahal sa buhay. We ask, Lord, that you bring comfort to those grieving families, O God, and give them strength, Lord, that they may overcome this grief na kanila pong mararanasan. Gayon din, Panginoon, tulungan mo po yung mga kababayan namin, Lord, na nawalan ng mga tahanan. Nanawa, Panginoon, ay they can stand again, Lord, at makapagsimula silang muli. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga kababayan namin who responded to their needs, Lord. Oh God, continue to bless those people na with their kindness, Panginoon, nakikita ng mga kababayan namin, O Diyos, na lagi kang nakatunghay, lagi kang nariyan, na sa kabila ng pagkalimot namin sa iyo, Panginoon, pero ikaw, O Diyos, ay hindi lumilimot, Panginoon, upang tugunan ang mga pangangailangan nila, O Diyos, namin, Panginoon. But more than this, Lord, we also ask that our government ay magkaroon po sila ng mga programa na upang matulungan po yung pong aming mga kababayan na makatayo po silang muli, O Diyos. In the midst of all this, O God, tanging kayo lang ang nakakaalam, O God, kung ano po ang inyong layunin sa mga bagay na to. We trust, Lord, ang mga bagay nito because your purpose, Lord, is always higher than our purpose. Aming Ama, patuloy na inilalapit namin sa inyo ang kaguluhan sa pondo na ninakaw po ng mga government officials at mga ibang public sector na kasangkot, private individuals na kasangkot, Panginoon. Ama, huwag niyo pong hayaan na wala pong mangyari sa investigasyon na ginagawa po ng aming pamahalaan at even ng NBI, Panginoon. Bagkus, Panginoon, bring justice. These things, Lord, create so much anger, frustrations, and disappointments sa aming pong mga kababayan. And nagsisimulang mag-divide po ito sa amin, Panginoon. In the midst of all these, Lord God, nakaguluhan, Panginoon, pumagitna po kayo. At kayo po ang umayos ng mga bagay na ito, Panginoon. O aming Ama, sa lahat po ng aking mga kapatiran sa buong mundo, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang bayan, na dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, aming Ama, patuloy mo silang tulungan at patuloy na ipaalala mo kung sino ka sa buhay nila. Lord, may your words in Romans 8, verse 18, give them strength that our present suffering are nothing compared to the future glory that awaits to us, O God. May your word bring us, Lord, strength and comfort. At aming Ama, sa lahat po ng mga nangangailangan po ng kagalingan, Lord, bring healing to them, Panginoon. We also ask, Lord, that you provide every need of them, Panginoon. We also ask, Father, that their family na kasama nila, O Diyos, ay bigyan mo rin sila ng katatagan sa pagharap ng mga pagsubok na kasama yung mga mahal nila sa buhay. Aming Ama, ang iglesia pong ito, Lord, hindi po lingid sa inyo ang bagay na aming pinagdadaanan. Sa inyo po namin ito inilalapit, aming Ama. Sustain us, O God, and continue to equip each and every leaders of this church.
our young people as well, O God. O aming Ama, nawa sa bawat linggo ay tunay na ang mga pagtuturo na ginagawa mo sa amin ay laging naghahatid sa amin, O Diyos, ng pagbabago sa aming buhay. Na tunay na makita ng bawat tao that when they look at us, O God, they will see Christ in our lives. O Father, sa pagsisimula po na aming mission month, may your compassion, O God, may your loving kindness, O Lord, may your mercy, O God, ay siyang bagay na magkaroon kami, Panginoon, upang abutin ang mga taong naliligaw, O Diyos. Bless the remaining of our time, O God. This we ask in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Again, Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Pakibati na yung katabi. Magandang umaga po. Ayan, it's nice to see you again. Ano po? At ito ay first Sunday na ng October. Ang bilis ng panahon. Almost nakangalahati na lang po tayo at maririnig naman po natin yung mga Christmas songs. Ayan. Sino excited dito magpasko na? Parang ako lang no? Pastor, kasi magastos yan. Okay. But nevertheless, mga kaibigan, ito pong buwang ito ay missionary buwan or missions month nga po ngayon. Kaya po mga makaririnig natin mga mensahe ay patungkol sa mission. Ano po? Kaya po maganda ito dahil paalala po ito sa atin na talagang tayo po ay may bahagi sa pagliligtas ng Panginoon. Amen po ba, no? So before we move on, let us pause for a while, let us pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Tunay nga po na ikaw ang kasama po namin at dalangin namin, Panginoon, ano man po yung aming mga kakulangan, pangangailangan, Lord, punaan mo po ito at makapag-focus po kami sa iyo sa mensahe mo ngayon. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Binabati rin po natin yung mga nasa online natin na patuloy na sumusubaybay. Pakikita natin pag nagbe-playback tayo, nandun parati sila. So, sana po ay nasa mabuti rin kayong kalagayan, nasa online viewers natin. Alam niyo po, kagaya po ng prayer kanina, yung bansa natin ay maraming kinakaharap. Nandiyan yung lindol, di ba, sa Cebu. Ano po, maging yung tinatawag nating bagyo rin. Salamat at hindi po tayo ang nasalanta, Bagamat ito po'y umiba ng lugar at hindi tayo natumbok, hindi naman po tayo natutuwa na meron na salanta. Pero makikita talaga natin doon na marami tayong kinakaharap sa bansa natin at hanggang ngayon po, meron pa rin pong galit na galit sa nangyayaring korupsyon. Biruin mo, ang laki, mga nagtatrabaho tayo, di po ba? Ang laki ng mga kaltas sa tax natin. At sila lang po yung parang nagsasagana, Kaya po meron akong nabasa na nag-birthday sa isang media, ito yun. Sabi dito, medyo brutal lang ito, pero ito yung pag-uusapan natin. Excuse me lang sa babasahin ko. Sabi dito, sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas.
Siguro hindi naman tayo yung gano'n, no? Parang ito ay parang imprecatory prayer. Ano? Parang syempre, sobrang nakaka-depress na, frustrated na, di ba? Nasasabi niya, although nakangiti siya, pero naniniwala ko, deep inside of her, ay meron ding kurot sa puso. Dahil nga po, sobra-sobra naman, biruin mo, matrilyon, di ba? Pinag-uusapan nga lang natin dito, sila po, mga trilyon, no? So talaga, it's very frustrating in a way sa ating mga kababayan natin na lumalangoy sa baha. Bakit po natin pinag-uusapan ito? Dahil po merong isang propeta sa Jonah, I believe na very familiar ito, but tingnan natin, let's take a look it in a deeper way. Si Jonah po ay galit rin po sa papupuntahan niyang misyon sa Nineveh. At ang katotohanan, kaya nga po siya lumihis. Ayaw niya pumunta doon dahil talagang siya po ay masama ang loob. At talagang hindi niya type na pumunta doon. Pero iba nga po yung plano ng Panginoon sa buhay niya. At tingnan po natin, ano po ba yung narrative of Jonah? Yung binasa po natin, it's just an introduction sa ating topic. Actually, buong libro po ni Jonah pag-uusapan natin ngayon. Okay lang po ba mga 4 hours to? Hindi naman. Hindi, 4 na chapter lang naman to. Ikaw naman. Di po ba? So makikita natin dito, ano po ba ang patungkol doon? Sabi po dito, it is really a picture and a reflection of Israel, who refuses to set foot in alien territory to tell to others God's message of judgment and liberation. Alam nyo, even today, sila pa rin, meron ganyan pa rin silang self-entitlement. Kami lang ang chosen, ganyan. Ayaw nila talagang abutin yung mga bansang gustong ipaabot ng Diyos sa kanila. Ayun po yung Old Testament, and even nga sa mga Hudyo ngayon, meron pa rin ganun silang kaisipan. At maging ito rin po ay patungkol sa mga New Testament congregation, yung mga churches yung panahon nila Apostle Paul or Peter, which tries various ways of evading the Lord's command to share the gospel. If you will look at Acts, sa book of Acts, kung hindi pa sila ipe-persecute, hindi pa sila talagang kumbaga, inusig at patayin sila, hindi pa sila magdi-disperse at doon sila mga ngaral. Acts chapter 8, nagsimula pa lang yung world evangelization nila. Ayaw talaga rin nila, na ibahagi. At even today, meron pa rin pong ganyan mga Kristiyano, sabi nga dito, lazy and unfaithful Christian, which does not heed its Lord's command. Remember, mga kaibigan, na ito po yung utos ng Diyos. Yung pagbabahagi ng mabuting balita, ng kaligtasan, or yung testimony mo, iyan po ay command ni Lord. Kaya nga iyan po ay Great Commission. We are called and we are invited to share sa mission ni Lord dahil siya nga po ay missionary God. He calls each of us to take part in His great mission to bring the saving message of Jesus Christ to all people. Siya po ay missionaryo God. Missionary God at siya rin po ay Diyos na misyonaryo. Ano ibig sabihin ito? Siya talaga ay naghahanap ng mga taong pwede niyang maging kasama sa kanyang kaharian. So, titingnan po natin sa Book of Jonah kung ano ba ang makikita natin patungkol sa missionary God. Ba? Siguro ilan sa atin dito parang ngayon lang narinig, missionary God pala si Lord. Opo, mga kaibigan. At yun rin po ang gusto niya sa atin, maging misyonaryo tayo. Amen po ba? Kaya po, tingnan natin, balikan natin yung unang binasa natin kanina. Sabi po dito, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. Kinausap, remember, ang mga propeta nung panahon nila, kinakausap talaga ni Lord, directly. At dito, naka-receive si Jonah ng specific mission galing sa Panginoon. At ito nga po ay pumunta siya sa Nineveh. Alam niyo po, mga kaibigan, si Lord talaga ang nag-initiate. Di ba? The word of the Lord came to Jonah. Siya mismo ang nag-step forward
at ni-reach out itong si Prophet Jonah. Kaya kung titingnan natin, yung mission ay galing talaga kay Lord. No? God Himself launches the mission. Sa Kanya po nagsimula yung mission. Alam nyo, sa atin, siguro ilan sa atin, tinatanong pa rin natin, ano kaya mission ng buhay ko? Di ba? Have you ever asked that to yourself, no? Na meron kaya akong mission? Meron ba mission si Lord sa buhay ko? Ilan sa atin, ang mission niya, yung alagaan yung kanyang nanay, ano po, na matanda na. O kaya naman ilan, yung iangat ang buhay ng kanyang pamilya, ano po. Ganyan ang mga mission natin, yung talagang magandang, pwede nating, ito yung tinatawag nating very example to follow, talagang pattern, yung ang mission ko, baguhin ang Pilipinas, ang mga nakaupo. Di ba may mga ganyan? Pero alam niyo po ba, kapag ikaw ay naging Kristiyano, meron tayong general mission. Ano yon? Yung ibahagi si Kristo. When we became Christian, iyon na po ang mission natin. Ano po? Ayan po yung gusto ng Diyos na mission nating lahat. Kaya kung iniisip mo yung personal mission mo, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nalalaman, gawin mo muna yung mission ni Lord sa pangkalahatang tao. Nung naging Kristiyano ka, meron ka na mission at ito po yung is to share the gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. At ito po ang nais ng Panginoon. Kaya nga po si Jonah is an example na na-receive niya yung mission niya kay Lord. Ano yon? Pumunta sa Nineveh at sabihin na wawasakin na yung kanilang bayan. Biruin mo, no? Yun ang mission niya. Wawasakin na ng Diyos ang inyong bayan. But, unfortunately, mga kaibigan, umayaw nga si Jonah. At kung titingnan natin, imbis na pumunta siya sa Nineveh, pumunta siya sa Tarshish. Tingnan po natin yung distance, no? From Joppa. Yung Joppa kasi ito po yung sakayan ng barko papunta sa Nineveh. Ayan, no? Ikli lang, ha? Mas magandang makita pa natin yan dito. Ayan, no? Yung Nineveh, 550 miles lang. Whereas Tarshish, 2,500 miles. Ang layo, ano po? Doon pa siya pumunta. Para tumakbo kay Lord as if that he can run away from God. Tandaan po natin mga kaibigan, tayo po anumang tago natin kay Lord, saan man tayo pumunta, mahanap pa rin tayo ni Lord. Kakatagpuin ka pa rin ng Diyos, mga kaibigan. Hindi ka makakatago kay Lord. It is the picture na si Jonah, as if na parang makakatago siya, mga kaibigan, si Lord po, hindi mo po kayang taguan. Kaya nga sabi sa Psalm 139, no po, nakalagay doon, saan ako pupunta? Doon ba sa himpapawid, sa langit, or sa Sheol, or saan man? Sabi ni Lord, nandun ako. Hindi ka makakatakas sa Panginoon. Kaya po ang payo ko po sa inyo, huwag ka nang tumakas, magpakita ka na kay Lord. Lord, nandito lang ako, di ba? Kasi ikaw rin mahihirapan para si Jonah, no? Pinahirapan pa niya sarili niya, akala niya, hindi siya maaabot ng Diyos. Kaya po sa buhay natin, wag po tayong makipaglaban sa Diyos. Amen po ba? Wag tayong makipagtagu-taguan kay Lord dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At kung titingnan po natin, bakit nga ba ayaw ni Jonah sa Nineveh? Balikan po natin yung Nineveh. Ano bang ibig sabihin ng Nineveh? Ano bang bansa ito? Ito po ay capital city of Assyria Empire. At yung Assyrian, remember, isa po iyan sa nanakop sa Israel. Isa po sila sa kaaway ng Hudyo, ng mga taga-Israelita. Kaya pala ayaw ni Jonah, at hindi lang yung kundi they are brutality, warlike attitudes. Ng masamang mga tao sila dahil godless people and wicked city worthy of destruction. Siguro iniisip ni Jonah, deserve nila yun. Di po ba? Kung wawasakin sila, tama lang sa kanila yon. That is the mindset of Jonah, mga kapatid. At meron po ba kayong mga bagay na naaalala kapag gano'n, mga kaibigan, na parang tingin natin, ano po, deserve naman, kaya ako hindi ko sila bibigyan ng halaga. At si Jonah, yun po yung attitude niya. Kumisan tayo gano'n, no? Na yung mga taong nakapaligid sa atin, ano po, ay parang
hindi tayo nagmamalasakit sa kanila kasi para sa tingin natin, nagpapabigat sila, kaya hindi natin sila sharean ng kabutihan ng Diyos. At sana hindi po tayo kagaya ni Jonah, mga kaibigan, na walang pakialam sa kanila. Kundi ang mahalaga sa kanya, siya ay safe na. Diba? Tanungin mo katabi mo, safe ka na ba? Ayan, ayan. Mga senador, hindi pa safe no? Si Jonah, bahala, basta ako, safe na ako, okay na. Pero mga kaibigan, ipinapakita lang dito na kahit kaaway niya, yung mga taga Nineveh, God looks at them as important as Jonah is. Ito po yun na ang tingin ni Jonah, hindi sila mahalaga. Pero kay Lord, mahalaga sila. God cares for everyone, even your enemies. Kahit kaaway mo yan, basta yan, nilikha rin ng Diyos, tao yan, galing kay Lord pa rin yan. At ang plano ng Diyos sa kanya ay mahalaga pa rin. Di po ba? Kaya kasi kung minsan, ganun tayo, meron tayong mga tinatawag na preferences. At kahit malinaw na sinabi ni Lord, kay Jonah hindi pa rin. Tayo kaya, meron ba tayong mga natatandang malinaw na salita ng Panginoon na ayaw pa rin natin gawin, mga kapatid? Ang linaw-linaw na magpatawad ka hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Diba? At meron ka pang tinatawag na paghihiganti. Kapag ka naka-Ford na akong sasakyan, sasagasaan ko si teacher. Diba? May mga ganun pa. Nung elementary pa, biruin. Siya lang, imbis na may honor ako, siya lang nagpabagsak, may line of 7 tuloy ako. Merong ganyan karanasan, ha? Di po ba? At malinaw po sa Biblia, huwag kang gumanti. Romans 12. Ang paghihiganti ay sa Diyos at hindi sa atin. Ang kailangan attitude natin ay makipagkasundo ka kapag ikaw ay may kaalitan. Huwag kang araw magsimba unless ikaw ay nakipagkakasundo. Alilinaw po niya sa Bible. Kung minsan kagaya tayo ni Jonah, malinaw na, ayaw pa rin nating sundin. Kaya po, sana po, mga kapatid, dapat po ay sumunod tayo kay Lord para hindi tayo mahirapan. Tayo lang rin naman nahihirapan talaga Pag you go against the will of God, you go against God Himself, tayo rin po ang nagsasuffer. At kung titingnan po natin sa book ni Jonah, meron pong tinatawag ng mga ironies. Like for example, itong verse 4, Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. Nung nag-run away na nga po si Jonah, siya po talaga'y umalis, pumunta sa Tarshish. Ang ginawa ni Lord, pinagkaroon ng bagyo or malaking, kumbaga yun nga sabi doon, nagalit, violent storm. Yung galit na galit yung sa aming mga seaman, ganyan po. Kapag nandun ka sa barko, talagang makikita mo galit na galit yung ulap, yung bagyo, yung pati yung waves, yung ganun po, halos mawasak na yung barkong sinasakyan ni Jonah. And we know that in the story. Pero kung titingnan po natin, mayroong mga ironies in the story. Una po, yung wind sumusunod kay Lord. Kahit na walang isip to, di ba? Di po ba? Pero si Jonah, may isip, prophet ni Lord, siya yung hindi pa sumusunod sa Panginoon. Di po ba? Yung nature sumusunod. Parang naalala ko yung si Jesus Christ, iba natutulog, yung mga disciples, natatakot ako, masisira na yung bangka natin, gisingin si Lord, wala siyang malasakit. Jesus do not care about us if we will die. Sabay, paggising ni Jesus, stop, look, and listen. Sabi niya gano'n sa hangin, di ba? Biglang tumigil. Samantalang itong mga disciples, takot na takot. Kaya nga sabi ni Lord, have you not, sabi niya, do you have faith ba? Nasaan yung faith nyo? Where is your faith? In other words, mga kapatid, kung minsan ganun tayo, nawawala yung pananampalataya natin at hindi tayo sumusunod sa Panginoon. How about the cruise? Yung mga tripulante doon, nung nalaman nila na talagang binabagyo na sila, halos mawasak na yung barko, ano sabi niya? Sabi ni mga tripulante, bakit ba nagkakaganito? Hinanap niya kung sino yung dahilan. At sabi ni Jonah, present, ako po ang dahilan.
Sabi niya, sige, ganito, ikaw pala dahilan ha, itatapong ka namin. Di po ba? Pero alam niyo po ba, yung crew mismo, they were receptive to God. Ano po? Naniwala sila kay Jonah, sa prophet ni God. At kung papapansin po natin sa verse 15 and 16, then they pick up Jonah and threw him into the sea. Sumunod sila kay Jonah and the sea stopped its raging. The men were seized by great fear of the Lord, and they offered the sacrifice to the Lord and made vows. Sila mismo naniwala na mayroong Diyos. Amen po ba? Ang crew na hentil, hindi po Hudyo ito. Sila pa ang mas naniwala. Sila pa ang mas natakot sa Diyos compare to Jonah. Alam mo, minsan, naririnig parati natin, yung mga relihiyoso, kung minsan sila pa yung mga quote and unquote, may narinig lang ako, mas masama ang ugali. Di ba? Meron po ba kayong naalalang ganyan, no? Yung mga dating mga parang relihiyoso, alam niyo, Biblia, pero sila pa yung mahirap kausapin. Sila pa yung matagal magpatawad. Sila pa yung mahirap intindihin o mintindi, di po ba? Sana hindi tayo, sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan, parang sama ng tingin nyo sa akin, baka bantaan nyo, baka hindi na ako makalabas. Hindi po ako lalabas, sa third floor lang po ako. Di po ba? May ganun talaga. Kaya nga nauso sa amin ng panahon ko, ewan ko kung alam nyo pa yun, nauso sa amin yung panahon ko, yung kantang, Banal na aso, santong kabayo. Di ba? Ganun. Natatawa ako. May ganyang kante. Alam mo tungkol saan yon? Doon sa nagbabanal-banalan na talaga, kaya nga si Lord, galit sa mga Pariseo. Bakit? Alam na alam yung batas, alam na alam yung utos, pero sila po yung pabigat at sila pa yung hindi sumusunod. Just like Jonah. Kung minsan mas mababait pa, mas generous pa, mas mapakumbaba pa, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Sige ate, ikaw na po. Ikaw na mauna. Total, nagmamadali ka eh. Pero tatanong mo, hindi naman Kristiyano yun. Iba naman yung relihiyon nun, mga kapatid. Ikaw, hindi. Ganito dapat. Di po ba? Konting masakal, parang gusto mo kainin buhay ang katabi mo. Kaya po, sana po, stipin rin natin, mga kapatid. Kasi, yun po ang nagiging dahilan para hindi po tayo maging tunay na patotoo sa kanila. Because, when we say na tayo po'y Kristiyano, meron po silang ine-expect something from us, mga kapatid. That we will behave just like Christian. Just like Christ, mga kapatid. At hindi lamang po yung crew, kundi maging yung isda. A large fish follows God's instructions. Kaya nung binato si Jonah, nandun na yung isda eh. Nakanganga na. Ganyan na. Nag-iintay lang. Bakit? Sumunod yung isda. Pansin niyo, basahin natin ha. The Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Mga kaibigan, mga kapatid, masunurin din yung isda. Isang sabi lang, doon ka na, ibabato na si Jonah. Pak! At hindi lang yun, dinala na siya sa Ninive. Pinapakita dito, mga kaibigan, that God really meets every need of His mission. Kahit ayaw ni Jonah, si Lord andyan. Hindi ikaw masusunod, Jonah, ako. And remind yourself that you are a creature and not a creator, mga kapatid. Si Lord ang lumalang, tayo'y nilalang lang. Kaya ano man ang gusto natin gawin, hindi papasayan kung ayaw ng Diyos. Amen po ba? At kapag ginusto ni Lord, hindi, Jonah, ikaw pinili ko. Kahit anong gusto mo gawin, hindi ka makakatagal. At ako pa rin ang masusunod. At dapat sabihin natin yan sa sarili natin, si Lord pa rin ang masusunod sa atin. Whether you like it or not, whether you believe it or not, or you allow it or not, it doesn't matter. Basta ginusto ni Lord, gagawin niya. Amen po ba? The Lord's purpose will prevail, mga kapatid.
Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, mga kapatid, imbis na makipagtalo tayo kagaya ni Paul, di po ba? Sa Acts 9, nung na-encounter niya si Jesus, ano sabi doon? Sabi ni Lord, hindi mo ba alam, bumabangga ka sa pader. Basahin nyo, no? Ibig sabihin, kay Pablo, kasi akala niya, ang inuusig niya, yung mga Kristiyan, inuusig niya si Kristo eh. Di ba sabi hanggang, bumabangga ka sa pader. Mga kaibigan, huwag na tayo lumaban kay Lord. Dahil hindi tayo mananalo, mga kapatid. Di ba may natatanda na akong pastor, ano po, yung unang pastor ko na naging pastor, talagang galit na galit sa kay Lord kasi nakita niya, ano ba to, kahirapan, ang dami niyang question, talagang nagalit siya, dinerty finger pa nga niya si Lord na ganyan. No po, biglang na-stroke siya eh. Instantly, during that time, yun ang patotoo niya. Ano po, tapos biglang humingi siya, so, buhay talaga si Lord. Biglang nanumbalik yung kanyang kalusugan. Siya po yung naging pastor. Yun ang pinaka-personal testimony niya. In other words, mga kapatid, tayo lang rin ang may hirapan kung lalabanan natin si Lord. Kaya po, dumiretso na tayo ng buhay. Kasi ang Diyos ang masusunod sa atin. At kapag tayo po'y sumusunod sa Panginoon, hindi po niya tayo pagkukulangin. Amen po ba? Yun ang mas maganda. When you follow the instructions of the Lord will not allow you to suffer or magkulang ka, not lack anything, but He will provide our needs. Sabi nga ni Hudson Taylor, isang misyonaryo, God's work done in God's way will never lack God's supply. Ayun po parating isipin natin na pag ito'y ginagawa ko, ay sa Panginoon, si Lord ang magpo-provide ng lahat nito. Amen po ba? Kaya nga po ako, di ba seaman ako, hindi na ako nakatuloy kasi tinawag ako ni Lord nung nag-aaral ako sa pagiging seaman ko. Doon pa sa school na yun. Sabi ko, kahit man lang 2 taon man lang ako. Pero alam niyo po ba, 2 kurso ko pagkatapos ng pagiging seaman, nakapag-aral pa ako hanggat buntis pa si Mrs., nanganak na, nakapag-aral. Ibig sabihin nun, mga kapatid, kapag ka talaga ginusto ni Lord, hindi ka magkukulang, mga kapatid. Amen po ba? Yun po ang tunay na Diyos natin, na si Lord hindi magkukulang ang sino mang magtitiwala sa Kanya. Kaya po after that, yung 3 days and 3 nights, humingi ng sorry si Jonah at siya po ay pinunta sa Nineveh. And after that, ang mabuting balita, hindi po naman nasayang yung pagdalo niya doon sapagkat sabi sa verse 6 at chapter 3, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Ibig sabihin, nagsisi. Tinanggap yung mensahe ni Jonah. Nawawasakin na to. Kung hindi kayo magsisisi, tuluyan ng mawawala ang Nineveh. Pero nakita natin yung hari mismo, tinanggal. At pag binasa nyo pa yan sa susunod mga talata, pati po yung hayop at yung mga tao, lahat sila hindi kumain at kaya kawawa yung mga hayop doon, mga si Mingming, hindi na nakakain, di ba? Hindi nga, totoo, lahat nga eh. Lahat nag-fasting at nag-repent kay Lord. Di po ba? Kaya nga, nung binasa ko to, sana po yung mga leaders rin po namin ng bansa namin, lalo yung mga corrupt, mga kapatid, ay magsisi at umalis na sa kanilang mga posisyon. Di ba yan, no? Bumaba yung hari eh. Amen po ba? Kaya alam po talaga ang mga Pilipino raw ay resilient. Grabe. Talagang resilient at makapils. Yeah. Kasi ibang bansa, di ba, pagka nalaman kang ganyan, talagang sila po ay aalis na talaga. At talagang sorry, ganyan sila. Sa atin po talagang face value pa rin eh. Di ba? Pero sana po, no, marinig ng Diyos ang ating mga panalangin para po sa kanila. Pero alam niyo po ba, surprisingly mga kapatid, si Jonah po as a prophet, pumunta doon, surprisingly, hindi po siya naging masaya. Diba sabi dito, verse 1 of chapter 4, but Jonah, this seemed very wrong. And he became angry. Nagalit pa sa resulta.
Nagsisi na nga yung bayan. Hindi niya nagustuhan, mga kapatid. Tayo po ba, gano'n rin po ba, pagka nakikita natin yung mga kaibigan natin, yung kaaway natin, siguro, kagaya ni Jonah, bine-bless ni Lord. Nagagalit rin po ba tayo? Lord, every Sunday nandito ako. Pero yung isang kapatid namin, nandito pa, once a month lang, kapag po, siya pa yung parang kamag-anak, yung mga taga-DPWH na talang bonggang-bongga. Siya pa yung nakakaporma. Ang dami niya mga... Ako, 4 Sundays. First and second service pa. Di po ba? Ganun po ba tayo? Naiinggit ba tayo? O gagalit pag sila yung bine-bless, mga kapatid? Sa totoo lang, maraming ganyan. No? Maraming napapa-question. Bakit ganun? Nasaan ang hustisya? Di ba? Ganun tayo. Pero ang katotohanan, mga kapatid, si Jonah pala, yung balakid doon sa pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos. Hindi po yung isda, hindi yung crew, hindi yung barko, kundi siya mismo as a prophet. Biruin mo. Sana po tayo ay hindi maging hadlang sa kaligtasan ng iba. Amen po ba? Yung mga gustong lumapit sa Panginoon. Ay, sandali lang, hindi. Hindi ka pwede doon kasi ang kailangan doon, yung mga naka-jacket, may pabango. Mga kapatid, walang ganun. Ako minsan ganun tayo, even yung mga magulang, pag pupunta sa church, hindi, dito ka lang na. Dito ka lang. Ako ay magsha-shopping ngayon. Shopping day ko. O kaya nagkaroon lang ng boyfriend, girlfriend, di ba? Mga relasyon. Yun po yung nagiging hadlang mga kapatid. Noon dati talagang sama sila magsimba, pero ngayon, hindi. Exclusive tayo. Tayo lang dalawa. Wow. Alam mo na may pang ano. Pero ang nakakalungkot doon, mga kapatid, minsan tayo po yung nagiging hadlang para po maligtas ang ibang tao. Sana po hindi po tayo yung wall, hindi tayo yung pader, kundi tayo po yung bridge para ang ibang tao ay makatawid sa buhay na walang hanggan. Diba sa John 5:24, diba? Yung crossover na word na dati ikaw yung nasa kamatayan, ngayon na nasa buhay na walang hanggan ka through Jesus Christ. Tayo po yung maging tulay sa kanila. At ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, kaya tayo narito ngayon. Reminding us that you are called to become a bridge, an instrument, a conduit to someone para sila rin po ay magkaroon ng kaligtasan. Kagaya po na na-experience si Mahatma Gandhi, sabi dito, I like your Christ, but I do not like your Christians. Your Christians are so unlike Christ. Alam niyo po si Mahatma Gandhi, mga kapatid, isang leader sa India, at Hinduism, no? Kasi nung panahon na pumunta siya sa isang church, mga kapatid, imbis na i-entertain siya, anong ginawa sa kanya, ay, hindi ka pwede dito. Hinduism ka. Biruin mo. Di sana kung na-convert yan, marami mga Indians pa, no? Mga Hinduism na naligtas. Pero because of Christians, siya pa po ay hindi nakatanggap ng kaligtasan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ayan. No, wag nating hadlangan yung mga taong gustong lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, kung papansin natin, si Prophet Jonah, ang pinaka-theme song niya ay ang theme song niya ay yung kanta ni Gary V. Ano yun? Di na natuto. Diba? Yan. Di ba? Hindi na siya natuto. Hindi na siya natuto sa crew, sa isda. Hindi na siya natuto sa, kumbaga sa mga tinatawag sa hari ng mga Ninive. Di ba? Hindi na siya natuto na makita na lahat ng tao'y pinahalagahan ng Diyos. Hindi lang siya ang special, lahat. Because God has no respecter of persons, mga kapatid. Wala siya tinatangi. Kaya nung siya po ay sa chapter 4 pa rin, habang siya nanonood, kasi nasa uphill siya overlook, tinitignan niya yung bayan ng Ninive. Habang nandun siya po ay nagagalit, kasi kaya ayaw kong pumunta rito. Basahin niyo po yun, no? Lahat na reclamize niya, no? Yung mga reklamo niya, kaya ayaw kong pumunta, kasi ganito nga mangyayari, alam ko na, Lord. Ganon. Biglang nagtumubo. Yung tinatawag na miraculous tree, biglang tumubo sa kanya, at ito'y naging
kanyang shade, no? Kaya sarap na sarap buhay. Wow, ang ganda. Hindi na ako naiinitan. And all of a sudden, mga kapatid, namatay rin naman. Doon na siya lalo nagalit. At basahin natin yung sabi niya, no? But God said to Jonah, is it right for you to be angry about the plant? It is, sabi ni Jonah. And I'm so angry, I wish I were dead. Gusto na niya mamatay dahil lang sa puno, mga kapatid. But the Lord said, you have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals? Sabi ni Lord, ikaw nga nagagalit ka, wala ka namang ginawa, di po ba? Para tumubo yung puno. Di ba ako rin dapat may concern, hindi ako sa mga tao na nilikha ko, mga kapatid. Amen. Pinapakita lang dito ng Panginoon na wala siyang nilikha para mapahirapan at ipahamak. Gusto niya lahat ay magkaroon ng kaligtasan, including Jonah's enemies, mga kapatid. Kaya po si Jonah po ay hindi natuto, kaya siya po ay father of all Christians who desire the benefits and blessings of salvation but refuse its responsibility. Ano sinasabi dito? Siya po raw ay tatay ng mga Kristiyanong gusto lang ng ligtas siya at wala nang pakialam kung mapapahamak yung mga nakapaligid sa kanya. That is Jonah, mga kapatid. Wala siyang pakialam, basta ako, ligtas ako. Ako lang, okay na ako, masaya na ako. I have no concern about anything, lalo na kapag kaaway ko pa. That is the attitude of Jonah. Ang tanong ko, mga kapatid, kamusta po tayo? Tayo po ba'y kagaya rin ni Jonah, mga kapatid? Na wala tayong pakialam kung babalik na si Lord, or pwedeng may mga mangyari at yung mga kaibigan natin, kamag-anak natin ay wala pa sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang nakakalungkot doon, mga kaibigan, matagal natin kasama ni hindi man lang natin masabihan patungkol sa kaligtasang meron tayo. Di ba? Kung pwedeng sabihan tayo, it's so selfish, it's so self-centered and narcissistic, kumbaga, makasarili. Yung sarilinin mo yung kaligtasan na binigay lamang naman sa iyo ng Panginoon. At iyan po ang picture, ang person na si Jonah. Gusto lang niya siya lang, wala nang iba. At kung iyan po yung attitude natin, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tama yan. God wants each and every one of us to be part of His great mission. Kung wala ka pang ganyang heart, kausapin mo si Lord, Lord, gusto ko po sana magkaroon ng malasakit dito sa kaibigan ko, parati kayong magkasama, pero pagdating ng linggo, hindi ko man lang iniimbitahan siya. Baka pagdating ng panahon, nandun ka sa langit, sasayaw-sayaw kang ganyan, sinisisi ka naman nung nasa baba. Hindi mo ko sinabi, may ganyan pala, may katotohanan pala yan. Pare, di ba? Di ba gano'n talaga, no? Kaya po, yung hamon ko nga, mga kapatid, no? Minsan, yung mga asawa natin, katabi na natin, hindi man lang natin masabihan, hoy, ano ka ba, mag-pray muna tayo. O, kamusta ba? Wala. Walang pakialam, basta matulog. Sunday. Baga walang pakialam. Pero ang Diyos, mga kapatid, siya po ay may pakialam sa kanila. And I am telling you that the Lord is telling you today na kailangan magkaroon ka ng concern sa kanila. Dahil gusto ng Panginoon, sila rin ay maligtas at makasama natin sila sa kaharian ng Diyos. Kaya po, mga kapatid, remember God, or our Lord is a missionary God. At siya po yung nag-initiate, He launches the mission. He cares for everyone, including your enemy. He meets every needs of His mission. Hindi magkukulang yung kanyang mission
yung kanyang pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. And He wants you, ikaw mismo personally, mga kapatid, kailangan gusto kanyang kasama kanya. Kasi may mga nagtatanong, 10 magkakapatid daw, Pastor, bakit ako lang ang naging Kristiyano, Pastor? Ibig sabihin ba, I'm special? Hindi. Hindi ka lang special. Ikaw ang gagamitin sa siyam mo pang mga kapatid. Inuna ka lang niya, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo? Di ba, minsan ganyan tayo, ay, special kasi kaya ako muna. Bahala na sila sa buhay nila. Mga kapatid, ang katotohanan, inuna ka lang niya. And the ultimate example, mga kaibigan, na si Lord ay missionary God when He sent His Son, Jesus Christ, on earth to die on our place. Yan po yung ultimate example na kung missionary God ba talaga ba siyang humaabot? Yes, nung sinugo niya ang kaisa-isa niyang anak sa atin para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga si Kristo is the antitype of Jonah. Bakit? Si Jonah kasi unwilling prophet, but Jesus, the Son of God, is very much willing to give up His life on our behalf, mga kapatid. Siguro, kung titingnan lang natin sa langit, sasabihin, sino kay Papa Del? Ako na lang, di ba? Nagvo-volunteer pa si Jesus to face, mga kaibigan, yung judgment, yung wrath, hindi nga judgment, wrath ni God because of our sin. Di ba? Ako na lang. Kaya po, mga kapatid, napakapalad natin. Sa totoo lang, we're so blessed. Ano po, nakilala natin ng Panginoon. Kaya lang, yung mga taong hindi pa nakakilala, sino kaya ang gagamitin ng Panginoon? Tinatawag po tayo, hindi maging Jonah, kundi tinatawag po tayo, kagaya ng heart ni Christ, He came to seek and save the lost. Kaya po ang question ko, when was the last time you share your faith? Have you done anything for the mission of God, mga kapatid? Yun ang tanong, meron na ba tayong nagawa para sa misyon ng Panginoon? Or iintayin na lang natin yung mga nanay, mahal natin sa buhay na naghihingalo tsaka mo ipagpe-pray. Sumabay ka sa pray. Nung nabubuhay, ang lakas, hindi mo ma-invite. Nung mamamatay na, tsaka mo ipipilit. Nakikinig po ba kayo? Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Ayan, ha? Papaliwanag lang ako kasi, mga kapatid, naniniwala ko yun rin yung puso ni Lord. Parang sinasabi ko nga pag message ng ganito, parang, naku, Lord, parang wala makikinig. Pero ito yung puso niya mga kaibigan. Kung titingnan natin ang puso ng Diyos, wala siyang nilalang na gusto niyang mapahamak. Gusto niya lahat makasama niya. At ito yung role natin. Sabihin, ipahayag. It's not a role to save that person. God is the Savior. Jesus is the Savior. We are just, prophet, messenger. Kung tatanggapin niya. Kaya nga si Jonah, di ba, ang sinasabi ni Lord, nasa kaya, pumunta ka, sabihin mo lang. Hindi naman sinabi, convince sabihin mo lang. Sapagkat ang magko-convince, yung banal na espiritu, it's not a role. Our role is to speak up for God. To share how God has been good to us, mga kapatid. Kaya po sa puntong ito, siguro let us bow our heads, reflect on the message. Perhaps, wala pa sa isip, magpapahayag ako, mag-share. Pero ang katotohanan, mga kapatid, meron tayong responsibility. Meron tayong responsibility to really share Christ sa mga tao. Hindi na sa ibang lugar sa yung immediate family. Kamusta yung family mo? Sila ba ay may Kristo na sa buhay nila? Hindi natin alam kung kailan sila kukunin ni Lord or kailan kayo magkakasama pa. Pero this is now the opportunity na ibahagi natin ang pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Panginoon, narito po kaming lahat, O Diyos. We come before you admitting, Lord, that somehow we are like Jonah, Panginoon.
trying to refuse, evade, Lord, your command to share the Lord Jesus Christ sa aming mga pamilya at mahal sa buhay. Lord, forgive us, Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami nagkukulang at wala kaming malasakit sa aming mga mahal sa buhay. Lord, help us, Lord, na sa araw na ito, Panginoon, at sa mga darating pang araw, Lord, bigyan niyo po kami pagkakataon na maibahagi ang iyong kabutihan na ginagawa niyo po sa aming buhay, sa aming mahal sa buhay, Lord, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakilala sa iyo. Father, thank you for reminding us, Lord, that we have a responsibility. We have to obey your command, Panginoon, na to go and preach the good news, to share our faith. Salamat po, Panginoon. At nawa, O Diyos, hindi po namin makalimutan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa oras na ito, this is the first Sunday of the month. Kaya po meron po tayong tinatawag na observation or observing the Lord's table. Yung communion, ito po yung Communion Sunday. At kailangan po natin paalala sa ating lahat kung paano nga po minahal tayo ng Panginoon. At ito po yun. Yung tinatawag nating juice, ito po yun. Ito po yung simbolo ng dugo ng Panginoong Yesus. Sabi nga niya sa kanyang mga salita, kung walang pagbubo ng dugo, walang pagtigis ng dugo, wala po tayong kapatawaran sa ating kasalanan. At ito naman pong tinapay, ay sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Kung walang kamatayan si Kristo, hindi rin po tayo maliligtas. Kaya po, ito po yung isang mga larawan, simbolo, kung paalala sa atin na talagang ang Panginoong Yesus ang umabot sa atin. Hindi po tayo ang lumapit sa Kanya, kundi siya po ang lumapit sa atin at ibinigay ang Kanyang buhay para sa atin. Paalala lang po, mga kaibigan, ito pong simbolong ito, kaya nga po simbolo, it represents the body and the blood of Christ. Wala pong anuman nangyayari dito. Hindi po ito pumapasok yung spirito, nagiging iba siya, mga kapatid, or nagiging literal na dugo at katawan ni Kristo. Wala pong ganong aral, kundi malinaw po sa Biblia na ito po ay simbolo lang, larawan, at paalala sa atin na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Let us prepare ourselves. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo, Lord. Nawa maging karapat-dapat po kami sa iyong dulang, sa iyong table, Lord. Kung meron man kaming anumang bagay na nagawa, na kasalanan pa, Panginoon, patawarin niyo po kami at pakalinisin, Lord. Huwag po nawa itong maging hatol sa amin, kundi ito'y maging pagpapala, ang tinapay at juice na ito. I-bless mo nga po ito, maging kalakasan ng aming physical na katawan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tinatawagan ko po yung ating deacon at elder. Set free.
has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. He's where my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo as we hold on to the bread and the wine. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us all partake. After supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, and whenever you drink this, do this in remembrance of me." Let us all partake. For whenever you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you for the blessing of salvation, Lord. Indeed, Lord, we are not worthy, but you made us worthy, Lord, because of your Son, Jesus. And we are forever grateful, Panginoon, sa ginawa niya po sa amin. Salamat po, O Diyos, sa kalakasan at kalusugan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pagbibigay o pagkakaloob. No? Ang ating pong Diyos ay nalulugod, no, when we give ng taos-puso na may pasasalamat. No? Bakit po ba tayo nagbibigay? Tayo po ay nagbibigay dahil ang ating pong Diyos ang siyang unang nagkaloob. Yun po ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, no? Bilang ebidensya po ng kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay nagkakaloob dahil mahal po natin ang Diyos.
I would like to remind everyone, no, that you can make use of our offering envelopes. No, you can label it as tithes, no, na intended po sa ating general fund. But you can also give to other ministries as the Lord leads you to do so. And kung meron pong sa inyo kailangan ng envelopes at saka po ng panulat, you can raise your hands so that our ushers can assist po, no? Then we would like also to remind everyone, you also have the option to send your offerings through our online banking, no, yung pong ating bank. Inserted in your bulletins is yung pong ating prayer and prayer slip, no? You can write your praise items, mga bagay na dapat po ninyo gustong ipagpasalamat sa Diyos at yung pong inyong mga prayer requests. Rest assured po that every Wednesday, yan po ay nanalangin po, no, dito po sa ating iglesia, no, through our midweek prayer fellowship na ginagawa po every Wednesday, no, from 7 to 8:30 in the evening. So with that, we would like to invite you po, no, sa ating pong midweek prayer fellowship every Wednesday po iyan. Also, we would like to briefly acknowledge that our flowers today is offered to the Lord by Sister Tina Seta, Renz Azilio, Carlo Azilio, and Teresita Masilang. I would like to everyone to please take your stand so we can sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Oh God, aming Ama, muli maraming pong salamat sa lahat ng mga pagpapala na inyo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming pong mga hanap buhay, O Diyos, maging sa mga businesses na inyo pong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa amin. O aming Ama, tanggapin mo po ang mga kaloob na ito at hayaan mong patuloy na magamit po ng inyong iglesia para sa inyong pong kalwalhatian sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, as a customary, no, ang iglesia pong ito ay nais na celebrate po sa ating mga birthday celebrants ngayong pong buwan na ito. Let us watch this video prepared for you.
ayan, maligayang kaarawan po sa lahat ng magdidiwang ng kanilang kaarawan po ngayong October. No? And I would like to ask everyone po na magdidiwang ng kanilang kaarawan ngayon pong October, kung pwede po sana tumayo kayo. And even your name is not flash dun po sa video na ipinakita at magdiriwang din po kayo ng kaarawan, maaari po kayong tumayo, please. So we can give you some token. Galing po yan sa aming iglesia. And then we can also pray for you as well. I would like to ask the congregation to please extend your hands to these people. O aming Ama, marami pong salamat sa panibagong taon na ipinagkaloob po ninyo sa aming mga kapatiran na nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Dalangin namin, Panginoon, na marami pang taon ang inyo pong ipagkaloob at nawa po, Panginoon, patuloy na engage mo sila, O Diyos, sa inyo pong gawain at patuloy na makita ang kanilang paglagong espiritual, Panginoon, sa paglakad sa iyo. O aming Ama, patuloy na sila'y palawigin mo at pagpalain mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. For some announcements, ito po'y mahalagang anunsyo, no? Ayan po, no? Sa darating po na Nobyembre, magsisimula po yan sa November 2, no? Ngayon pong taong ito, ang ating pong worship service ay magkakandak na lang po ng isa. There will be one service po, simula po yan sa November 2, 2025. Ang oras po ay 9:00 ng umaga, no? Tapos matatapos po tayo ng 10:30 p.m. Please mark your calendar, no? Tayo po ay magdadaos na lamang ng isang service po. Simula po yan muli sa November 2, no? At 9 a.m. Bakit po ito isasagawa? No, upang po magbigay para po yung iglesyang ito ay patuloy po yung pong ating equipping sa mga elders po at saka miyembro po ng iglesyang ito. So we will be conducting an adult Sunday school po after po ng service po natin, no? Our next announcement, yung pong ating Glow Ladies ay nagdaos po sila ng kanilang dinner fellowship. Yun po ay ginanap noong September 20, 2025. Let's watch this video po. Ayan. Salamat sa Diyos na ang ating pong mga kababaihan ay they keep on glowing. No? But of course, yung pong mga kalalakihan din po, nagdaos po kahapon din, no? Ng kanilang fellowship. Ayaw po nilang pahuli, no? So yan po, yung kahapon na ginanap na the flame is starting to burn. No? So yan po. Marami pong salamat sa Diyos sa mga gawain po na yan, no? And another one, we will be having our nominations and elections po, no? Ito pong darating na October, we will have our nominations for the new leaders po, no? Para sa susunod na taon. We will be having our nominations on October 12, if I'm not mistaken. Yes. Then,
that will be followed on election on November 23. So the installations of the new elected deacons and elders will be on December 14 po yan. No? Please vote wisely. Okay. And then, at this point, before we let you go, no, we would like to remind everyone po, no, muli po na kung maaari po sana yung pong ating yung pong bulletin, no, after service ay pakibigay po sa ating ushers, no, para po tayo ay makatipid po sa ating printing cost. Muli at muli, maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa, no. And at this point, we would like to acknowledge our first-time visitors or second-time visitors. If you are not yet acknowledged before the congregation, no, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Dito po, meron po bang first-time visitors? No? Yan, praise God. Praise God. No? Sir, parang bago po kayo? Hindi po ba? Si Sir, hindi. Dito po, meron po ba? Wala. Si Sir, meron pa. So after po ng service, nais po namin kayong anyayahan dito po sa aming welcome center para po makilala po namin kayo. And if you want, we would like to pray for you as well. No? Nais ko pong anyayahin lahat. Please, no, extend our greetings to our visitors as we sing our welcome songs. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Sir Arden. Ayan, thank you for all of you, no, na dumalo. At meron tayong pagpe-pray ng mga Bibles na deliver na po. Palapakan natin ang Panginoon. Ano po, ayan po. Dito po sa corner. At madidistribute sa Sunday School at maging dito rin, sa church natin. Magagamit natin. So, again, no, salamat ulit at magkita-kita ulit tayo next Sunday. Let us all pray. Mag-pray po tayo. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga sagot, sa mga tanong namin. Salamat, Panginoon, maging sa mga prayers that you have been answered, Panginoon. Yung mga panalangin po namin na tinugod mo na, Panginoon. Thank you again, Lord God, for you are so gracious and so loving and even generous sa aming lahat na narito. Marami rin po salamat sa mga guests po namin, Panginoon. Nakasama po namin, Lord, pagpalain niyo po ang buhay nila. You know them personally. Naniniwala kami na sasamahan niyo po sila. At maging sa mga Bibles, Lord, na narito na po, salamat po sa mga ginamit mo mga kapatiran para po mag-materialize ito. Pagpalain niyo po, maging ang leadership ni Sister Norma. Maraming po salamat, Panginoon. Magamit nga po namin ito at lalo na ng mga kids namin para po sila'y magkaroon ng encounter, Lord, sa iyong mga salita. Salamat po, Ama. Marami po salamat. At tunay, Panginoon, nalalabas kami sa bulwagang ito na may dalang katiyakan na ikaw po ay kasama namin sa mga darating na araw na naman ng buhay namin sa aming trabaho, school, or saan man kami pumunta. Lord, we know that we are not alone. You are with us and you will never leave us, Lord, nor forsake us. Kaya po, Panginoon, salamat na po sa mga blessings, Lord, na matatanggap po namin sa mga darating na araw. Marami po salamat, Panginoon. Tunay, Lord, sa iyo po namin pinagkakalob ito, Lord God. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. Amen. I hope lahat po tayo ay na-bless. For our last song, let us sing, I Am Resolved. Let us clap our hands for the Lord. Sing.
I am resolved no longer to linger, charmed by the word's delight. Things that are higher, things that are nobler, things have allured my sight. I will hasten to him, hasten so glad and free, so hasten glad and free. Jesus, Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Sing on. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, he is the just one, he has the words of life. Sing on. I will hasten to him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Third verse. I am resolved, and who will go with me? Come, friends, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. Sing on. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to. Sing once again the chorus. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to